Father's house, in my Father's house. My Father's house is filled with many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you to be, to live with me throughout eternity. Well, still loved ones who have gone before, standing there on the golden shore, reunited, we will part no more. In my Father's house, in my Father's house, everything all right. In my Father's house, in my Father's house, in my Father's house, everything all right. In my Father's house, there is joy, joy, joy. My Father's house is filled with many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you to be, to live with me throughout eternity. Well, still loved ones who have gone before, standing there on the golden shore, reunited, we will part no more. In my Father's house, in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. So good morning once again. Ipadayon na to atong success series mga ison, and this is already number 73. So, ang title ani nga message mga kaigsunan, nagpabilin siya, this is part 4 sa Success Begins When You Believe in God. Success begins when you believe in God. Ikaupat ni nga kaning part sa kaning nga lesson mga igsoon. Open your Bible please to the book of Mark chapter 5. Mark chapter 5. Basahon na to ang verse number 36, dungano na to. Together go. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Usahay pilion na to ang kaning mahadlok ta, mabuhian na to ang pagtuo. Because it cannot be mixed. Dili na siya coffee and milk na pwedeng isagol. It's either you will believe or you will be afraid. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless us with your wisdom. Help us to understand, Lord, your message. And I pray that you prepare our hearts, O Lord, for the message. I pray that you use me once again. Empower me today for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Faith is very important sa atong pagdaog, mga kaigsunan. Now, there are times that we need to test our faith. And how can you test your faith? Kung saan mo pag-test ang faith? Kay ang problema kasagaran sa mga tao magod, mahadlok ta og lisod. Mahadlok ta og kanang challenge. Mas ganahan ta aning sayon ra. Mas ganahan ta aning way problema. Mas ganahan ta aning hapsay ra ang kinabuhi. Ang imong pagtuo dili matried ana. Kinahanglan mo sa gubang jug ka og kanang mga mga challenges sa kinabuhi. Mao ni ang mga negosyante, mga kaigsunan, di gyud na sila musugot nga wala sila'y utang. Ang mga negosyante,
Nakadungog ko sa usa ka motivational kanang speaker. Kasi if you want to succeed in business, kinahanglan mangutang ka. Dili mangutang para way kalabutan sa business. Kundi you need to expand your business. You need to challenge yourself. Amen? Kana business na mga kaigsunan. What about sa atong Christian life? Now, what about sa atong Christian life? Usahay, dili ta musugot nga mo-undergo ta og mga challenges sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mo ni daghan kay mga Kristohanon nga magpasayon lang ta. We just come to church, sit down and listen and goodbye. Put some challenges in your Christian life. Discipleship is a very, very good challenge for us that we should multiply. Ang pag-accept na to sa challenge sa Ginoo kanang iyang giingon nga panlakaw mo, iwali ang ebanghelyo, dad iko ninyong bunga. That challenge, mga igsoon, dapat aton ang dawaton. Amen? So, kanusa man nato maangkon ang kadaugan. Magsugod na siya kung mutuo ka. Dunay duha ka story ani atong context karon mga kaigsuonan. Usa ni siya ka panghitabo, usa ka higayon, pero duha ka istorya, mga igsoon. So, duha ra ni kapunto karong buntag. O ang una, mga kaigsuonan, ato isgutan ha, pagtuo karon, pagtuo. Faith that releases the power of Jesus. Dunay pagtuo, mga kaigsuonan, nga makaparelease sa power sa Ginoo. So, pwede di ay na. Pwede di ay na kasi Kristo, wala pa niya release ang iyang power, ni-release tungod sa pagtuo. Ug naitabo na diri mga kaigsuonan. Mark chapter 5 verse number 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years. Imagino nimo unsa nakadugay ang iyang sakit. Na siya issues of blood, walay hunong nga pagdugo mga igsoon. Walay hunong. Ang gigamit nga word sa Bible murag fountain. Ang iyang dugo, grabe. May uwa na hot, di ba? 12 years. And the Bible says in verse number 36, and had suffered many things of many physicians. Imbis mahatagan kag alibyo sa physicians, ang gisulti sa Bible, nagsuffer siya. And had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse. Imbis maulian, nasamot. Usahay mo gini may tabo no, labi na makatiming kag doktor. Nga di pa kahibaw. Dili pa sabot. Doktor na, ning graduate na, kamauna. Pareha na nag-engineer mga igsoon nga abi kini ka-graduate na, tukuri kog bahay kay engineer na ka. Hugno lagi. So, dili pasabot mga igsoon nga doktor, makasalig na ta. Diri niadto sa physicians, imbes maalibyuhan, nasamot ang iyang sakit mga igsoon. But in fairness, naagi mga ngilngig ng mga doktor. Naagi mga doktor nga makaigo gyud. Makaigog sakit. No? Ang uban doktor pod makaigo og walit. Kani igo iyang walit. Ugwa na igo iyang sakit. Kaya nahurot man ang iyang kabtangan, nahurot. Verse number 27. When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. No, nagdinuutay sila. For she said, tanaway ang pagtuo mga igsoon, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Talagsaon nga pagtuo mga kaigsuonan. This is the kind of faith that can move the power of God. Ma-release mga kaigsuonan ang gahom sa Ginoo. So, ang iharang yung gitinguha, makagunit lang yung ko sa sidsid sa sanina ni Jesus. Maayo ko. Sa iyara ko nakadungog ani. I shall be whole. And straightway, the fountain of her blood was dried up. And she felt in her body that she was healed of that plague. Praise the Lord, mga kaigsuonan.
Jesus can heal. But you need to believe. And the more you believe in Him, the more His power will come out. Usahay, magduda ta sa Ginoo, mga kaigsunan. Gamay lang ang duda. Ang Ginoo, allergic kay nagduda. Magampo ka niya pagkahuman, nagduda ka, may tabo ka. Nino? Di na may tabo, sure ko. Ang gusto sa Ginoo, when you pray and when you submit to Him your life, when you pray to Him and entrusted to Him, mga kaigsunan, ang imong kinabuhi, relax. Mo pasabot magtinapulan ka. Ang pasabot, do not worry. Just keep on doing. Ang Ginoo mo hatag, mga kaigsunan, sa iyang tubag for sure if you believe. So kaning babae, mga kaigsunan, nindot kani makakaton ta siyang pagtuo. Nakagunit siya sa kadaghan sa mga tao, mga kaigsunan, ingon si Jesus. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Ikaw, makabantay ka, dasok ang mga tao. Kunya, gunitan imong sanina, makabantay ka. Ang mga disciples gani, wala katunong. So nangutana siya, mga kaigsunan, sa mga katawahan, kinsa may nigunit sa akong sanina. And his disciples said unto him, "Thou seest the multitude thronging thee." Nung nagdasok yun, mga igsoon. And sayest thou, "Who touched me?" What ba siya ningon, who touched me? Who touched my clothes? Ini usay, di ta mo tarog paminaw ba? Lahi man ang touch me, o touch my clothes. Wala gitouch ang iyang panit, mga igsoon. Ang sanina, ragyod, ang gigunitan. And the virtue came out. Og diha na hibawaan ni Kristo, nga nainigunit niya, nga dunay pagtuo. Mga kaigsunan, sa kadaghan ni singkit sa iyang lawas, sa kadaghan nga nadasok, mga kaigsunan, og nabangga-bangga niya, wa gyoy laing nakapamove sa iyang power, but the woman who believes in Him, who touched His garment. Mo na ningon mga disciples, kadaghang gibangga nimo. What you call, nahibong pa ka nga, nainikupot sa imuhang, kanang, nainigunit nimo, kay touch human. Grabe ining pagtuo, mga igsoon. Grabe ining pagtuo. But, does it mean ba nga wala kahibaw si Kristo kung kinsa? He knows. He knows who touched His garment. Baga kaigsuonan, tanawa ha, ako i-prove ninyo kahibaw siya. Verse number 32. And he looked round about to see who? Her. To see her. Kinsa nigunit sa iyang him? Sa garment? Babae. And she looked round about to see her that had done this thing. Ug ang babae, mga kaigsunan, perting hagidlukan niya, murasig nangawat. Murasig nakakawat. Kaya kabantay man siya, hanay na itabo sa iyang lawas. Ingon sa verse number 33, but the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Mutuo gani ka sa Ginoo, ayaw gyud pamakak. Because if you truly believe in Christ, mga igsoon, and you tell a lie, Christ will not be pleased. Pintilipaya ni Kristo, mga kaigsuonan. Kanyahay na move ang iyang power, ni-release ang iyang power, mga igsoon, because the woman who believes in Him is not a liar. Bisag unsa pay problema nato sa kinabuhi, bisag unsa pay sakit nato, mga kaigsuonan, espiritual nga sakit, physical nga sakit, ang Ginoo kaya niyang ayuhon kani 12 years, mga kaigsuonan, nga nagproblema siya sa iyang dugo. 12 years. Usalag kagunit. Tambal ba ng garment?
No? Wala gani siya nga kuan ha, nagampo ha, wala siya nagampo. Lord, ayuha ko kay ang hitabuan ni nganong na nakaagi si Kristo didto tungod kay naay ni duol niya mo na ikaduha na to isgutan. Naay ni duol niya nga nihangyo. Pero ang kaning babae wala ni nihangyo. Pasabot mga igsoon, kung atong sabton karon sa atong panahon, wala pa kasulti sa iyang pag-ampo, pero sa iyang kasing-kasing naa ang pagtuo nga nakapamove sa power sa Ginoo, wala pa niya na nahangyo ang iyang gusto, nahitabo na. O na faith that releases the power of Christ. If we can have that kind of faith, mga igsoon, haya-haya sa kinabuhi. Di kita kaingon, paita. Ang ato pirmi maingon sa kinabuhi, haya-haya. Naliman ka, makita ni Kristo mga kaigsunan nga, need ni mo, proteksyon na adritso. Pwede na may tabo, it would just release the power of Christ. Because we believe in Him. Ana, kagrabe ang pagtuo mga igsoon. So, nitug-an siya sa kamatuoran. In verse number 34, mga igsoon, and He said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Hallelujah. Ang faith mo'y nakaingon, nga ikaw na ay kaibong, ay kadlok, wa ka nangawat. Nituo ka. Nituo ka. Ug tungod sa imong pagtuo, ikaw na ayo. Now, maybe you are facing problem upon problem in your life. Mga igsoon, that is not the end of your journey. If you just have this kind of faith that doesn't wave, grabe gini pagtuo mga igsoon. Sa kadaghan sa mga tao, dili na problema. Sa kadaghan sa mga nag-ali mga igsoon nga lisod duolon si Kristo. Pero iya dyon nahimo nga nakagunit siya. Effort na, effort. Sultihan ta mo igsoon, kaning pagtuo mubungag yun eh. Kaning pagtuo nga di mubunga, questionable na. Ato na isgutan unyang hapon kang Rahab. Kaning pagtuo nga naay work ba? Kaning nituo siya, bugtian niya og effort. Sa kini ato pagtuo usahay, mura ta og kana bitong maghuwat mahug ng bunga. No, Pilipino biya to. Kinsa nga ato niya? Juan Tamad. Di ka na nagpadaan nagsuwat o ka na nag-fill up og mga kuwan mo si Juan de la Cruz. Pero katong naghuwat mahog ang bunga, mo to si Juan Tamad. Kaya ra unta gyud nagkatkaton, kaya ra bisag tughiton, wa gyud buhata, naghuwat gyud nga. Oh, mo na mga kuwan, mo na mga nagsud og networking unya, naghuwat og downline. Nga siya pagtanaw sa kuwan, wa may income oy. So pag income diha, mo na nag-business unya wa na maligya. Kay naghuwat kisay mo palit og di ka mamaligya. Mo na klaseng tao nga namalit nagbuwak niya, wag gyud gitunol. Nalaya na lang buwak, palit na pud. Nalaya na pud, palit na pud. Pero wag jud katunol sa dalaga, natiguang na lang. Taon pud anawin, why pagtuo? Naa nagpasulabi ang kahadlok mga kaigsunan. So kani nga pagtuo, nindot ni, mangayo taan ni sa Ginoo, Lord, tagaay kong pagtuo sama ani Lord. I want to be close to you. I need your power to move in my life. Mo na pagpraktisin ninyo mga igsoon, di man ni madag ka usara. Moagi sa kag 12 years nga issues of blood. Siya rog di pa kamtuos Ginoo.
Muni usahay ba moabot ang musangko na tas Ginoo kung lawom na kay atong problema? Nganon di man nato i-practice ang pagtuo samtang wa pay kasakit nga nahitabo sa atong kinabuhi. Waton pa man nato na issues of our health, issues of our relationship, issues of our financial, issues of whatever things nga makapatandog nato. Unya diha pa ta mo duol sa Ginoo. Unya ang worst pa gyud pag abot ang sitwasyon magpalayo pa gyud. Samot. Wala ang pagtuo mga igsoon. Ato ning i-learn samtang wa pay problema. No dili pa sabot mga igsoon nga kini issues of blood, mga tag issues of blood para kaliteral ba nimo eh? Di man na issues of blood mo nakapamove sa powers Ginoo ani? O sa gingon ni Christ? Faith. Faith. And everyone, every believer could experience this one. Number 2. Faith that restores the life of the damsel. Grabe pagtuon eh. Grabe pagtuon mga igsoon. Atrasan na to gamay sa verse number 21. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay my hands on her, that she may be healed, and she shall live. Pagtuo ni dili. Pagtuo, pero ang kalainan lang, nakaampo ni siya. Nakaampo. Nakaistorya siya sa Ginoo. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Daghan yung mga tao, mga igsoon, ni sunod. So doon ay panahon sa atong kinabuhi nga makaampo kita. Dako kay problema. His daughter is about to die. Pero amot lang ako, nakaagi ba niya og gipa-ospital niya, gipa-adto niya og kanang doktor, wa ta kay baw. Basta kaning woman, niya to sa physicians, naas Bible. Pero kaning damsel mga kaigsunan, himatyon, pero wa ta kay baw kung gipatambalan ba niya o wala. Basta ang naa sa Bible, niduol siya ni Kristo for healing. Para sa iyang anak. So we could pray for others, mga igsoon, lahi aning babay, kay para sa iyang kagalingon. But this man, this father, praying for the healing of his daughter. O grabe nga klase nga sakit mga kaigsunan, but his faith, his faith moved him to go to the Lord for help. Wala siya ni adto og lain-lain nga mga lugar nga wa man si record. Wa siya ni adto siya ni Kristo mga igsoon. Ato ilukso sa verse number 35. After na itabo to na sa babay, after na itabo, dunay ni duol. Dunay nagdagan ba? Dunay nagdagan. Samtang nag-istorya siya sa babay, na nagdagan sa verse 35. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? Patay na imong anak. Ayaw na nagasula si master. Mga igsoon, kinsa may di mo muri nga amahan? Kung makadungog ka nga ang imong anak, patay na. So pagsulti sa tao mga kaigsunan gikan sa balay ni Jairus, so ma-feel nimo unsay gibati ni Jairus ato panahona. Tanawa ko sa gisulti ni Kristo. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid. Only believe. Mga igsoon, when we come to Jesus for help and it seems that the situation is getting worse, don't be afraid. Only believe. Usay test ka sa Ginoo, ni duol na kanya, namatay na noon. Nalimag ka, himat yun pa,
Unya pag abot na nga nakita na niya si Kristo, padung na sila dito, nalangay lang tungod sa babae. Patay na. So tingali si Jairus, mga igsoon, kung dautan pag ito iya kasing-kasing, iya kasapan itong babae, ikaw good. No? Gilangay-langay mo, good mo. Wa nakaabot noon. Pero wa man sa account, so wa na naitabo. Pero mga kaigsuonan, sure jud ko, nag-uol siya, and that is why gi-comfort siya ni Christ. And the comforting word of the Lord, don't be afraid. Only believe. Kani kahadlok mga igsoon natin mga needs sa kinabuhi unya, mas nahadlok ta. Why mahitabo? Murag imong giingnan si Kristo nga ayaw Lord, ayaw kog tabanga, tabangi. Murag imong gigapos ang gahom sa Ginoo. Di ka gusto nga ma-experience nimo ang help nga gikan sa Ginoo. Muna ang tambag ni Kristo mga igsoon nato. Di mo na kay sa iyan kita put. Don't be afraid. Don't be afraid. Ang gisulti sa Ginoo, only believe. Di pwede masagol, but only believe. Okay? Verse 37. And he suffered no man to follow him save Peter and James and John, the brother of James. Because sure siya nga kani mga tawhana ni believe niya. So then mo igsoon, if there will be one person who will not believe nga mahitabo ang angay mahitabo, makabalda na mga kaigsuonan sa pagkahitabo. Oh? We have a need. We have lot. Need tag-lot. Need tag-property. Nito o bagyod tatanan nga makalutita? Nito o gyud tinuod mo? O tag 10 square meter ta? Tuo mo? Tag 20? Tag 100? O ban, wa na. Wa bagay katingog sa tag 10. Nigsaka na. Ang mo believe, mubuhat. Simple na kayong gingon sa Ginoo. Nganong problema man mo imong bulsa? Problema man na sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo, ang imong panginahanglan tuwa sa mga kalag. Wala ta naminaw. Pugson gyud nato ang finances mo abot, pero wa tay gugmas kalag. Kung tinuod ta mga kaigsuonan nga nituo sa Ginoo, He is the only one that can provide our needs. Yes, of course, you can also meet some of your needs, but it is not enough. But if it will be Christ that will meet your need, sufficient, even sa panahon sa kalisod. Sufficient mga igsoon. Makaya man nimo. Kaya kung di mo kaya, patay na karon. Lima ka, why tights, niya buhi gihapon. Kaya oy. Huwag ilabot ng Ginoo. Basta di ka mo tights, why labot ng Ginoo sa imong kinabuhi? Kaya ang pagpaapil nimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang pag-uli nimo sa tights, kaya imo man siyang gi-recognize, Lord, imo ginitanan. Di ta ka tulisan. Ulo naman ka magkuyog di mo sa imong gitulisan. Kuyog pastor para tulisan pag yun nako. Pero ato sabton ba, mukuyog ba di ang Ginoo nimo? Giahan ba day kaniya? O di ba buhi paghihapon ng mga Kristohanon nga di mag-tights? Kaya! Ay mong kabalaka, kaya! Pero, dili sufficient. Unya, ang problema pag yun mo, masuya ka sa mga successful Christian. Suya ka ba? Ang kadaugan sa uban, kasakit nimo. Pero kung gibless ka sa Ginoo mga kaigsunan, it doesn't matter gamay o dako ka panalangin. Pag makakita ka sa uban nga ang ilang na dawat mas dako, mag-rejoice ka with them. Mo na ilhanan sa tao nga gipanalanginan sa Ginoo. Able to rejoice with others who are blessed by God. No?
I-examine imong kaugalingon. Blessed ba ka o di? Because if you are not blessed, you will be jealous. You are envious. Na may godly jealousy. Mga igsoon, kanang jealousy nga di makasamad. Na may jealousy nga hait kayo. Makasamad yun. Amen? Muna, i-check na to atong kaugalingon. Nga naman, kita may alkansi ani, kita may makaluluoy ani. Kunya, dili lang kay kita nga maoy na himong sayop, ana nga klase nga pagduo. Kung dili, has na mga tao nga nagsalig na to. Muna, damay mga anak. And that would be the most painful part kung ang anak na mo'y maapektuhan sa atong mga sipyat. Mga igsoon. Di amahan, nagampog kayuhan para siyang anak. Namatay. Gitambagan siya sa Ginoo. Unya, pagkahuman, nisud si Kristo, wala siya nagpakuyog og mga tao nga nagduda pa, kaya atong panahon nasakitan pa si Jairus. So, posible, kaya wala niya pakuyog si Jairus ani panahon na, diya sa ka, kami sa mga to. Okay? Kaya di lagi kalihok ang gahom sa Ginoo na ay magduda. Unantod kanu sa man mo magduda? Come on. Kung ang atong pagtuo dili ginato tugutan nga mo mapildi ba sa sitwasyon sa kinabuhi, ay kung tuguti. Every day is an exercise. Himuha siya nga exercise of your faith. Always put challenges in your life. Always put challenges. Ayaw pasayon sa kinabuhi. Pag nakita nimo mga kaigsonan nga imong kinabuhi mo pasayon naman lang ni, hawa diha. Kinahanglan mo iswag ka para na i-challenge. Ayog sugot nga kanang murara ka og kanang kanuna na kang nagkapyot, kanuna na kang nagsakay og kanang wa kay effort. You need to put yourself into a situation mga kaigsunan nga ma-challenge ka. Time pa na minaw mo. Kay kinahanglan ma-exercise yun atong faith. So that one day ikaw mahimong blessing sa uban. And that would be victorious for you. Kadauga na para nimo. O tanawa. So nasud na sila. And he cometh, verse 38, to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. Grabe lang kagoon. And when he was come in, he saith unto them, why make ye this ado, and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. Kung ikaw kuno, naa ka dito, naghilak kag apil. Kunya nalin kalit og suod niya, ningon, ay mong hilak diya, kaya natugra na. Sabi mong bation. Ha? Unsay mong bation? Mao na gibuhat ni Kristo mga kaigsunan. Tanan gani mo to, gawas! Ha? Verse 40. And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered in where the damsel was lying. Nganong wa pasudla daan ang papa, kay mag-contaminated sa mga tao, nga negative, ug dili mabuhi ang bata. Kay siya may nangayo. Kung kinsa ang nangayo, dapat ligon ang pagtuo. And that's how willing Christ to provide the request of the Father. Iyang gisecure daan ang amahan. Gisecure. Ang iyang gipakuyog ang mga disciples niya. Iyang gipamadlong dito, ay mong kuhan diha. Iyan ang gitest. Tunga, sakpan, kinsa di mo tuo. They love him to scorn. Bugal-bugal. Di ba ka naghilak niya ikaw man? Nagbugal-bugal. Kung saan mo kuhan mo ba? Karang, ang transformation sa imong naong nga naghilak, weeping good, grabe ang ilang paghilak, niya pagkauman, nagkatawa sa pagbugal-bugal. Di ba? Maka-question ta, tinuod ka ito ilang hilak-hilak?
So, gipagawas sa Ginoo, cleansing, mga igsoon, cleansing of the surroundings. Gawas ang mga way pagtuo, gipasudin niyang amahan. Kay mo may nangayo. Pag abot dito mga kaigsuonan, kundiin ang bata naghigda, and he took the damsel by the hand, and said unto her, Talita Kumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. O tanawa, kung na-contaminated tong papa, ano sa manin? Mo din is Kristo di ay, pabanguno ng patay. Pero mga kaigsunan, hilom kaayo. And straightway, the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years. Another 12. And they were astonished with a great astonishment. Grabe, ang patay na buhi. Nisiga ilang mga mata, nabuhi. Pero unsa dayon ang sulti ni Kristo? Kung ang attitude na ni Christ mga igsoon, in verse 43, and he charged them straitly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Buhi gid siya. Pakana. No man should know it. Kay lisod kopyahon ang pagtuo. Minsan, Lord, ang iyan ang anak gibuhi nimo. Tuo po ko nimo man ngano akong anak wa man nabuhi. Way kopyahay. Pangayjoon. Mo ni usahay kani sa atong kinabuhi Kristohanon. Gibless atong kauban. Pagkahuman, tungod sa iyang blessing, naka-desire ka. Musunod pug ka. Yung aman na hitabo sa imo ha. Nangupya ra kag pagtuo. You need to find yourself in the Lord. Dapat ikaw ug ang Ginoo, dili tungod sa uban. Make your relationship with God nga ikaw ug ang Ginoo lang. Mo ni ang discipleship mga igsoon. We train them to be closer to God, not to us. Ayaw jud una nga kanang imong gi-disciple kapit tuko nimo. Ang pag-disciple nimo niya, imo siyang gitudluan unsaon pagkapyot ug pagkupot ngadto sa Ginoo, dili nimo. Mo na ang discipleship. Kay basin ba imo niya inon nga wa kay igabaws, ako'y gatudlo nimo. Wa magay ko nag-ingon ninyo ana. Many sleepless night. Unya di pagid mo usahay makaila og pastor. Wa magay ko ninyo nanulisok mga kaigsoon mga wa mo igabaws, kadaghan na nga ning suki sa atong simbahan. Wa gyud ko nag-ingon igsoon nga wa mo igabaws. Well, what time mahimo? That's part of our life. Wa magani niya gi naw si Judas gani og kuan nga ikaw wa ka igabaws, gipili ta ka apostolis ka. Ni imo ra kong gibaligya. Wa man gito ni gawa sa baba ni Kristo. Wa man gani gibasol to naglansang niya. Katong gabunal niya. Wa gini gawa siyang baba mga igsoon. So, discipleship is helping people to be close to the Lord, not to us. Amen? Mao na importante kayo nga ang pagtuo matudlo nato kita mismo natay pagtuo makatudlo ta sa atong pagtuo, and please exercise your faith. Exercise and do not laugh sa mga pagtuo sa uban. Kay mapariha mo ani ingno mo Ginoo gawas. Pagawson ka, di ka maka-enjoy sa kadaugan sa uban. Kaya mo kinsay ipasabot ani ayaw panultik katong nagawas ay itong ingna. Kaya wato'y pagtuo. Only those who believe, rejoicing. Bisan tuod na astonish sila mga kaigsunan, pero at least nakita nila. Ug nahibaw-an nila unsa day ka powerful si Kristo. Amen? So, would you like to experience this kind of faith? Pagtuo nga makabuhig patay?
pagtuo nga makarelease mga kaigsuonan sa power sa Ginoo. No. Then atong buhaton. Buhaton nato mga igsoon. So, unsa ni nga kuan? Unsa ni nga pagtuo? Success begins when you believe in God. Unsa ni? Unsa atong gisgutan? Ang faith sa babay releases the power of God. Daghang mga Kristiyano murag nagbuhilak og dugo kay ang iyahang kasing-kasing ang gihilakan di man ang kanang pagtuo niya sa Ginoo ang pagtuo ba wala nakita ang pagka-desirous niya to have what he is asking for. Na di man nato mailad ang Ginoo gyud. Di mailad ang Ginoo. Makaayo ba sa babae nga ayuhon siya sa Ginoo? Yes. Makaayo ba sa amahan nga mabuhi iyang anak? Yes. Na kung pangutanan nimo, kanay mo gipangayo karon, makaayo ba na nimo? Or baka you ask amiss? Diba? You ask amiss. Basi i-consume lang animo sa imong last. So kinahanglan i-check sa nato atong faith before ta mo hunat pangaigsoon sa atong pagpangayo sa Ginoo. Ikaduha, faith that restores the life of the damsel. Pwede kayo mga kaigsoonan. Pwede. So I hope that this message challenged you this morning. We cannot live this life victoriously without faith. It is impossible to please God. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for the victory this morning. Lord, nasayod mi nga sa kinabuhi namo dunay ups and down. And we need to exercise our faith. We don't need to run away sa mga problems. We need to face it. We need to trust in you, O God. Nga ikaw may makahatag namo og direction kung naami sa bagyo sa among kinabuhi. And we thank you for the Bible that would guide us, that would teach us and encourage us always, O God. And thank you for the Holy Spirit that will teach us, that will help us understand your message, and that would remind us. But sa among side, Lord, please help us na dili namo ibaliwala ang pagtudlo sa balang espiritu. Dili namo ibaliwala ang iyang paggiya. Tubuti, Lord, na among paminawon ang still small voice of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for this opportunity sa pag-respond sa message. Please bless your people, O God, to be honest enough to come and to thank you, to praise you, to honor you sa mga rebukes, mga instructions. Kung sa man gani, Lord, ang nadawat nila sa message, I pray, dear God, that they would be grateful enough to thank you this morning. This is for your glory. We pray in Jesus' name.